Dahil wala naman talagang nagaganap o naganap na gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China, ay mas makabubuting patayin na lang ang isyong ito. Ayon sa mismong tagapagsalita ng West Philippine Sea, kailangan maging maingat ang lahat sa mga pinaniniwalaan nitong naratibo dahil posible itong magresulta sa di pagkakasundo. Kung bakit, ating alamin sa balitang ihatid ni Almar Forzuelo. Nagsimula na mag-imbestiga ang mga mambabatas kaugnay sa isyu ng Gentleman's Agreement o New Model sa pagitan ng China at Pilipinas. Araw ng Martes, humarap sa Kongreso ang ilang gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito sina dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Iginit ng tatlong opisyal na walang napag-usapan ang China at Pilipinas tungkol sa Gentleman's Agreement o maging ang ipinipilit ng mga kritiko ni Duterte na New Model. Anila ipinagpatuloy lamang ng Duterte administration kung anong napagkasunduan ng Aquino administration sa China noong 2013 sa ilalim ni dating Defense Secretary Voltaire Gazmin. Kaugnay nito, araw ng Miyerkules, humarap sa Senado si dating Western Command o Westcom Head Vice Admiral Alberto Carlos. Si Carlos kasi ang tinuturo ng China na kausap nila hinggil sa umano'y Gentleman's Agreement o New Model na dumaan pa nga raw sa ilang rounds ng diskusyon na naglalayong ayusin ang gusot sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay sa Yungin Shoal. Ngunit sinabi ni Carlos sa Senado na walang nangyaring kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ipinunto niya na isa lamang siyang commander ng Westcom at hindi ng buong AFP para pumasok sa isang kasunduan. Kaugnay nito, sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, na dapat patayin na ang naturang issue. We stand by the pronouncement of the President. No such agreement is in existence. If there is any, it has already been rescinded. I call it a zombie story na dapat patayin na natin kasi ito ay galing sa kanila. Hindi naman ito galing sa atin. Dagdag pa ng opisyal, dapat maging maingat sa pagkuha ng mga pahayag nang sa gayon ay hindi mag-away-away ang mga kapwa Pilipino. We have to be very careful in picking up the narrative from the other side because a lot of this is designed to sow dissent among us na tayo mismo mag-away-away. Samantala, kaugnay naman sa pagtanggal kay Vice Admiral Carlos bilang pinuno ng Westcom, sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na hindi ito parusa para kay Carlos. Paliwanag nito, matagal nang naka-leave si Carlos at dapat na raw itong palitan. It's never a form of punishment. It's part of our being officers, even enlisted personnel. Rotation policy, it's a policy. Si Vice Admiral Carlos ay pinalitan ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang pinuno ng Westcom, habang si Carlos naman ay nasa General Headquarters ng AFP at nasa supervisyon ng Chief of Staff ng AFP. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.